Welcome to Delos Reyes Fan TV. For today's class, please join us in our journey nung na-hospitalize si Elijah last October 2. No? So, unexpected talaga na maisugod namin siya sa hospital because wala naman siyang dinadamdam, yun ng pakonting ubo-ubo. However, medyo hindi yata natunawan or medyo may nakain siya na kinasama ng kanyang tiyan at nagsusuka siya in the middle of the night. No, around mga almost 11 yata. And yung kagandahan lang nito ay dito siya sa kwarto namin natulog. Naisip ko, what if doon siya sa kwarto ng ate niya? Kasi may bed sila doon. What if doon siya at hindi namin namalaya na nagsusuka na pala siya. So, isinugod namin siya sa hospital dahil sa wala na siyang lakas. At nang tinatanungin ko siya kung gusto niya magpadala sa hospital, umiyak siya and ma-feel mo talaga na he is in pain. Kaya wala nang pagdadalawang isip. Sabi ko kay daddy, dali na namin sa hospital. So nag-risk kami na dalhin siya the middle of the night and then naiwan yung aming ate. So we prayed for protection sa pag-alis namin, and then si ate na maiiwan na mag-isa dito sa aming apartment. And good naman sapagkat at least kahit papaano na agapan, no, yung kanyang pagsusuka. Kahit medyo natagalan yung pag-asikaso, kailangan pang i-fill up lahat ng form at matagal kami sa isolation room dahil hinihintay pa yung kanyang swab test kasi nga po inuubos siya. And dito, nasa ward na kami kasi walang vacant room, no, para sa yung private room. So, 4 yung pasyente na nandito. And kinausap niya ako kung pwede ko ba raw bayaran yung entire room. Siguro dahil sa naiingayan siya mga bata sa pedya ward kasi ito. So, medyo maingay yung paligid at syempre masama yung kanyang pakiramdam and then maingay pa. However, wala tayong magagawa. Kailangan nating magtiis dahil sa wala ngang vacant room. And then, every time kasi nakakain siya, mag-a-attempt siya kahit tubig lang, inilalabas niya uli. And parang lahat na yata ng nakain niya the previous night at yung ngayon nakakainin niya, wala talaga na nailalabas lang talaga. So, this time, nakapaglipat na po kami sa private room as recommended also by his pedya na medyo mababa kasi yung kanyang white blood cell. So, humina yung kanyang resistensya at buti na lang kinabukasan ay meron ng vacant room. Meron ng vacant private room kung saan siya lang mag-isa. So, this time, pinapakain ko siya kahit paunti-unti. Medyo okay na siya dito. Hinihintay na lang natin na tumaas yung kanyang white blood cell para payagan kaming lumabas. Kaya nga si daddy nagluto talaga ng sabaw ng manok na may malunggay para makatulong na tumaas yung kanyang white blood cells, no? So, wala siyang fever, yun lang talaga yung kanyang pagsusuka and medyo humina na yung kanyang resistensya at that time. Pero as of dito, ika-second day namin, feeling better na siya at nakakakain na, hindi na niya inilalabas yung kanyang kinakain. And we thank God
no, sa prayers ng aking mga kamag-anak, ng aking parents, sa amin din, we prayed. And then, medyo nahihirapan din tayo makatulog dyan because naiwan nga mag-isa ang aming ate sa tinitirhan namin. So, ang hirap po pag may mga ospital. However, isa ito sa mga paraan, no, na at least nasa hospital ka na, secure na yung pakiramdam mo. And every day po pala, twice a day, nagne-nebulize siya kasi nga bukod sa yung kanyang pagsusuka ay inuubo din siya at trinit na rin yung kanyang pag-uubo and nebulizer. Si Daddy po yung runner namin, tagaluto and tagasilip doon sa aming ate na naiwan sa bahay. And then during daytime, pumupunta din si ate. Sa next video natin sa part 2, makikita ninyo that ate is with us. Nakatulog din siya ng isang gabi dito sa hospital when we transferred to private room. So dito na kaming 4 na natulog. At least nakatulog ng mahimbing, panatag na yung loob mo dahil wala kang inaalala. So medyo boring po yung life pag nasa hospital, lalo na siya dahil nakagapos. So punas-punas lang. Hindi pa yan nakapagpalit ng damit pang itaas, no? So, toothbrush in bed na rin, kain in bed, toothbrush, excuse me, in bed na rin. Dahil nakagapos nga, no? And, yung niya, yung wish niya is true. May tabo naman na mini-measure. So, yung mami, ang tungkulin ay painumin ng tubig, ilista. Pag nilalabas naman, ililista uli. So, ganyan tayo. And yung worry ko talaga is baka hindi tumaas yung kanyang white blood cell. Ito po yung view from our room. We are from the 6th floor ng building na ito. Yung room namin is 632. At medyo yan po, naglilista po tayo ng mga intake at yung inilalabas. And sometimes, usap-usap, higa-higa, ganyan lang po, no? Medyo mahirap po yung buhay natin sa hospital. Okay, so ito yung yung first na nakita ko ito, ay medyo kinabahan ako. Akala ko kung ano na. And we thank the Lord for always being in our side. Naging family bonding po namin ito kahit papaano. Hindi namin iniisip that these are trials, but we thank God for guiding us at naisugod namin siya agad-agad. Thank you for watching. See you in the part 2.